10 pinakamalakas na bansa sa military force. Araw-araw sa ating mundo ay patindi na ng patindi ang mga nangyayaring tensyon at girian ng mga bansa. Kaya maraming mga bansa ngayon ay talaga namang fully equipped at nagre-ready na pagdating sa kanilang mga armas at kagamitan. Nariyan ang pagpaparami ng sundalo, high-tech na armas, mas malalakas na bombang nuclear at pina-improve na mga sasakyang pandigma. Kaya sa gitna ng modernization at teknolohiyang pangmilitar, sino nga ba ang kinikilala bilang superpower country? Ano-anong mga bansa nga ba ang itinuturing na may malalakas na armas pandigma? 10 pinakamalakas na bansa sa military force sa buong mundo. Yan ang ating aalamin. Pang-10, Italy. May matagal ng kasaysayan ng militaristikong tradisyon ang bansang Italy at ang kanilang armed forces ay aktibong nakikilahok sa mga international military missions at peacekeeping operations. Nagpapakita ng kanilang pangmatagalang commitment sa pandaigdigang seguridad. Ang Italy ay naglaan ng budget para sa modernisasyon ng kanilang military capabilities, kabilang ang kagamitan, teknolohiya at organizational structure. Ayon sa ulat noong Enero 2023, ang Italy ay may fleet na binubuo ng 404 na helicopters, kabilang ang 58 itinuturing na Assault helicopters. Bukod dito, may 2 aircraft carriers rin ang bansa. Pang-9, France. Ang bansang ito ay meron silang independent na nuclear deterrent, isang mahalagang yaman sa larangan ng strategic autonomy at pandaigdigang seguridad. Ang kanilang advanced na military technology at kagamitan ay nagbibigay sa kanila ng kakayahan na makipagkumpetensya sa modernong labanan. At ang kanilang kasaysayan ng militaristikong tradisyon ay nagbibigay daan para sa organizational expertise at tactical proficiency. Bilang miyembro ng NATO, ang France ay bahagi ng isang malawakang military alliance. Nagbibigay daan sa kanila na makipagtulungan at magbahagi ng intelligence sa iba't ibang bansa. Ayon sa ulat, ang France ay may binubuong fleet na 438 na helicopters kasama ang 69 na Assault helicopters. Dagdag pa rito ang flota rin ng bansa na binubuo ng 10 destroyer warships. Pang-8, Japan. Isa sa mga pangunahing dahilan ay ang kanilang advanced na teknolohiya na nagbibigay daan sa kanila na magtaglay ng moderno at mataas na kalidad na kagamitan sa kanilang self-defense forces. Bagaman merong fascist na konstitusyon, ang Japan ay nakakamit ng mga pagbabago na nagbibigay daan para sa mas malaking papel sa larangan ng militar. Ang kanilang triad ng self-defense forces, kinabibilangan ng ground self-defense force, Maritime Self-Defense Force at Air Self-Defense Force ay nagbibigay sa kanila ng mga kakayahan na makipaglaban at magtanggol sa bansa. Sa ulat noong Enero 2023, ang military strength ng Japan ay binigyang diin ng isang malaking arsenal na nagmamay-ari ng mahigit 1,400 na military aircraft at isang malawak na flotang may higit na 111,000 na sasakyan. Pang-7, Pakistan. Ang kanilang estratehikong lokasyon sa rehiyon ng South Asia, lalo na sa konteksto ng tensyon sa India at mga alitan sa teritoryo ng Kashmir, ay nagtutok sa pangangailangan ng malakas na militar para sa depensa at seguridad. Ang independent nuclear capability ng bansa ay nagbibigay ng strategic deterrence at nagtutulong sa kanila na mapanatili ang pambansang seguridad. Ang malakas na conventional military force ng Pakistan kasama ang kanilang Army, Navy at Air Force ay naglalaro ng mahalagang bahagi sa regional na security dynamics. Ayon sa ulat noong Enero 2023, may malaking military arsenal ang Pakistan. Binubuo ng mahigit 3,700 na tanks, 1,400 na military aircraft, 9 na operational na submarines, at isang malakas na puwersa na binubuo ng 654,000 aktibong kasapi ng militar. Gayunpaman, ang pag-angat ng Pakistan sa ranggo ay hindi lamang dulot ng kanilang lakas sa militar. Pang-6, South Korea. Ang kanilang kakayahan ay nagmumula sa iba't ibang mga kadahilanan. Isa na rito ay ang pangmatagalang tensyon sa Korean Peninsula, kung saan ang North Korea ay may malakas na militar. Ang conscription system ng South Korea, kung saan ang mga kalalakihan ay required na magserbisyo sa militar, ay nagreresulta sa malaking bilang ng personnel
nagbibigay sa kanila ng malakas na manpower. Ang ekonomikong pag-unlad ng bansa ay nagbibigay daan sa mamumuhunan para sa modernisasyon ng kanilang militar, kabilang ang pagpapabuti ng kanilang advanced na teknolohiya sa larangan ng armas. Noong Enero 2023, ang bansa ay may malaking military arsenal na binubuo ng mahigit 133,000 na sasakyan at 739 na helicopters, kasama na ang 112 na assault helicopters. Pang-5, United Kingdom. Ang kanilang sandatahang lakas at ang profesionalismo at husay ng kanilang mga tauhan sa British Army, Royal Navy at Royal Air Forces, ang Independent Nuclear Deterrent ng UK, partikular ang Trident Nuclear Weapon System ay nagbibigay sa kanila ng malakas na kapasidad sa larangan ng strategic deterrence. Bilang miyembro ng NATO, ang UK ay aktibong nakikipagtulungan sa iba't ibang mga bansa para sa kolektibong depensa. Sa kasalukuyan, may 2 aircraft carriers ang UK na kasing dami ng China, Italy at India, ngunit kakaunti kesa 11 carriers na pinapatakbo ng US. Sa iba't ibang aspeto, kasama na ang kabuuang bilang ng mga ports na maaaring gamitin at kalidad ng kanilang aerial tanker aircraft fleet. Pang-4, India. Isa sa mga pangunahing yaman ng India sa larangan ng militar ay ang kanilang malaking bilang ng sandatahang lakas na nagbibigay sa kanila ng impresibong manpower. Ang nuclear capability ng bansa ay nagbibigay ng strategic deterrence, ang geographical na lokasyon ng India, ang kanilang papel sa regional na seguridad at ang aktibong partisipasyon sa international peacekeeping missions ay nagbibigay ng malaking bahagi ng kanilang lakas. Noong Enero 2023, ipinakita ng ulat na ang available manpower ng India ay umabot na sa higit 653 milyong individual na bumubuo ang 47% ng populasyon ng bansa. Dagdag pa rito, binigyang diin ng ulat ang pagmamantini ng India ng isang puwersang binubuo ng halos 1.5 milyong aktibong kasapi ng militar. Pangatlo, China. Ang bansang China, ang malaki nilang armed forces kasama ang Army, Navy, Air Force at Rocket Force ay nagbibigay sa kanila ng maraming tauhan na nagsisilbing pundasyon ng kanilang lakas sa militar at ang malawakang modernisasyon ng kanilang sandatahan, kasama ang advanced na armas at kagamitan ay nagbibigay sa kanila ng kakayahan na makipagkompetensya sa ibang bansa. Bukod dito, ang nuclear capability ng China ay nagbibigay sa kanila ng strategic deterrence at nagpapataas ng kanilang pangalang militar. Nito lang Abril 2023, base sa global na ulat, ang kapangyarihan ng militar ng China ay umaabot na sa higit 761 milyong katao at nagpapakita ng kahangahangang kontrol. Dagdag pa rito, may iba't ibang military resources ang China, kasama na ang 50 malalaking warships at 78 mga submarines. Pangalawa, Russia. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit isa ang Russia na may malakas na military ay ang malakas na nuclear capability ng bansa na nagbibigay sa kanila ng mataas na antas ng strategic deterrence. Mayroon din silang malaki at kagandahang kalagayan sa armadong puwersa, kabilang ang Army, Navy at Air Force na may kakayahan sa iba't ibang klase ng operasyon. Sa ilalim ng pamumuno ni President Vladimir Putin, nagkaroon ng malawakang modernisasyon ang kanilang militar, kung saan binigyan ng prioridad ang pag-upgrade ng kagamitan at teknolohiya. Ang Russia ay merong malawakang teritoryo at estratehikong lokasyon na nagbibigay sa kanila ng kontrol sa mga mahahalagang ruta at akses sa iba't ibang lugar. Sa taong 2023, nakakamit ng Russia ang isang pinupuriang posisyon pagdating sa lakas ng kanilang mga eroplano at pandagat. Bagamat may hinaharap na mga hamon sa panahon ng alitan sa Ukraine, nananatiling malakas ang kanilang pambansang Navy. Ang itinuturing na score ng lakas na 0.0714 ay naglalagay sa Russia sa magandang pwesto sa pandaigdigang senaryo. Sa kahangahangang bilang ng mga eroplano na umabot na sa 4,100, nananatili ang Russia bilang isang mahalagang bahagi ng pandaigdigang larangan ng militar. At ang una, United States of America. Ang Estados Unidos ay kinikilala bilang isa sa mga pinakamalakas na bansa sa larangan ng military. Isa sa pangunahing dahilan ay ang malaking bahagi ng pambansang budget na inilalaan nito para sa depensa. Ang mataas na pondo nito ay nagbibigay daan sa modernisasyon ng kanilang military equipment at teknolohiya. Ito ay nagtataglay rin ng mga advanced na armas at kagamitan.
Dagdag pa dyan, ang global na presensya ng Estados Unidos sa pamamagitan ng mga military bases sa iba't ibang bahagi ng mundo ay nagbibigay sa kanila ng kakayahan na mabilis na umaksyon at magresponde sa mga kaganapan at krisis sa iba't ibang rehiyon. Ang military arsenal ng bansa ay binubuo ng 92 na warships, 11 aircraft carriers, 13,300 na aircraft, at 983 na Assault helicopters. Dagdag pa rito, ang Estados Unidos ay may pinakamalaking lamang sa gastusin sa depensa sa isang budget na umaabot sa $761.7 billion. Ito ay higit na tataas kesa sa budget ng China sa depensa na $230 billion lamang. Sa mga nabanggit na malalakas na bansa, saan ba dapat pumanig ang Pilipinas sa oras ng kagipitan? Ikomento mo naman ito sa ibaba. Paki-like ang ating video, i-share mo na rin sa iba. Salamat at God bless!